So, ano 'tong Office of the Transport Services? Ito ay na-create nung Executive Order 277 at Executive Order 311. Yung EO 277, yun yung EO na nag-create ng Office of the Transport Services. At itong EO 311, ito yung OTS nagpo-provide ng siya na yung in charge sa lahat ng transport services sa buong Pilipinas, whether rail, sa tren, sa eroplano, sa barko, at yung sa land transportation. So mga lahat ng mode of transportation sa Pilipinas, ito na yung namamahala under EO 311, signed by former President and now Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo, signed on January 26, 2004. So, magto 20 years na pala itong executive order na to. Ito reply doon sa International Civil Aviation Organization and International Maritime Organization na yung isang bansa ay magkaroon ng single authority for all modes of transport. So, ito ay under the Department of Transportation kasi dito nagtatrabaho yung OTS ng NAIA, dito yung nahuling nagnakaw ng malaking pera, nahuling-huli sa camera na isinubo yung pera, maitago lang yung ninakaw. So yung sinasabi nga nung karamihan na ano ba ang standards ng pagtanggap ng mga aplikante dito sa mga nagtatrabaho sa NAIA, parang hindi nasasalang maigi. Well, siguro okay naman yung standards, no, na natutokso lang siguro dahil siguro nga sa baba ng sweldo, di ba, sa baba ng sinasahod nitong mga to, at baka may mga pamilya o may mga kamag-anak o mahal sa buhay ito na may dinaramdam o may matinding pangangailangan, kaya siguro sila natutoksong gumawa ng ganon. Pero yun na nga, kasi laganap sa news kahit sa social media, huling-huli pa sa camera. Kaya nga nagagalit si Senator Grace po, yung in charge dun sa public, Senate Committee on Public Utility and Services, di ba? Well, yun na lang yun, kasi maraming mga tao ang hindi nakakaalam nun. Kahit ako, ngayon ko nga lang nalaman yun na may ganun pala. Di ba? So magandang nalaman natin yan, na yung mga executive order na yan is in reply dun sa mga in response to yung mga hinihingi ng mga international organizations. And as a citizen, and as a, siyempre kahit pa paano nagta-travel naman tayo, di ba? So dapat maging aware din tayo dyan. Kasi kagaya nga, sino bang may pakialam dyan sa OTS na yan kung di ba? Kung walang kawatan o kung hindi yan nabalita, di ba? O naging sikat o naging viral sa social media, di ba? Sinong maniniwala dyan? So, yun lang po.